magandang araw sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liyang kasaysayan na ipinadala ni Daryl dito sa ating dulang Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Malapit na noon ang graduation namin. Kaya lagi akong busy sa aming ipapasang mga projects. At di ko na laging nadadalaw si Nadia. Kaya nagkinala siya na may ibang babae kong dinadalaw. At nanananaginip pa siya. Minsan kinausap ako ng matalik kong kaibigan. At nagdesisyon sila ng kagrupo namin na mag-happy-happy sa Virtus. Ang aking hinahanap. Pards, ang sabi ng mga tropa natin mag-happy namin naman tayo sa Iber House. Huwag naman tayo doon. Ha? Bakit dun pa? Sana sa beach na para hindi na tayo gumastos ng malaking halaga. Kayo na lang pumunta. Hindi naman pwede na hindi ka kasama, pare. Subukan lang natin, uminom. At maraming magagandang chicks doon. Ha? Huwag ka mag-alala, Pero- pare. Kasama mo kami. Dahil pag hindi ka sumama, baka sabihin ng mga tropa na bakla ka. Ano? Sasama ka ba o hindi? Ha? Sige na nga, sasama na ako. Pero dapat sandali lang tayo ha. Para di maghinalang daddy ko kung saan ako pumunta. Hindi naman pwede yan, Pards. Naiiwan mo kami. Kung sabay tayong pumunta roon, sabay din tayong uuwi. Di ba? Ano? Oo, magkalatumanggi. Magsama ka naman. Dahil parang ito yung ating jamming na magbabarkada. Walang iunan. Sama-sama. Sige na nga. Para wala kayong masabi sa akin. Sasama ako. Bahala na akong gumawa ng dahilan para makasama ako sa ating jamming. Talagang hindi na ako importante kay Daryl. Lagi na lang akong pinaghihintay. Hindi siya dumating. Makikita niya, hindi ko siya kakausapin para madala siya. At alam niya na may nobya siya na kailangan niyang dalawin. Ay, Nadia, apo. Nandito ka pala sa sala. Nagmumukmuk ka na naman. Bakit ba? Ano na naman bang problema? Tignan niyo, Lola. May pangako siya na dadalawin niya ako kagabi at sa labas kami kakain. Pero hindi siya pumunta rito. Ay, naku, apo. Hindi ko alam kung bakit nangyari yan. Tanungin mo na siya. Baka may dahilan kung bakit hindi kanya nadalaw. Alam niyo, Lola, talagang totoo ang hinala ko. May kinababaliwan siyang babae. Kaya mas mabuti pa yata na mag-break na kami para hindi na ako mag-alala pa. Ay, Nadia, apo. Isipin mong mabuti ang desisyon mo. Kung gagawin mo yan, kaya mo na ba nalalayo siya sa'yo? Ikaw ang bahala kung ano ang gusto mo. Pero masasaktan ka lang. Di bali, Lola. Basta mawalan na ako ng problema. Siguro naman, lilipas din ang sakit ng dibdib ko kung sakaling kakalas ako sa kanya. Sige, ikaw ang bahala. Basta nandito lang ako na dadamay sa'yo. Ano man ang mangyari sa iyong desisyon.
Dad, may sasabihin po sana ako sa inyo. Sana payagan ninyo ako na dumalo sa karawan ni Sammy. Magjajamming kami ng aming kagrupo. Sige, iho. Basta huwag lang kayong lalabas kung magja-jamming kayo. Alam mo naman, ang panahon ngayon, delikado. Kahit mga lalaki kayo, baka may kumursunada sa inyo. Salamat po, Dad, at pinayagan ninyo ako. Para wala namang masabing mga kabarkada namin. Dahil yun daw ang aming despedida sa aming magkakabarkada. Alam ko na may inuman sa pagsasama ninyo. Sana huwag sobra kapag uminom kayo anong alak ha. Baka may first time lang na uminom sa inyo mahilo at kung ano pang mangyari. Lalo na sa'yo, iho. Opo, Dad. Konti lang naman po. Dahil alam ko na patikim-tikim lang ako sa alak. Sige, iho. At magpapahinga na ako. Teka, bibigyan nga pala kita ng ekstrang pera mo. Para may mayabag ka naman sa mga kasama mo. Eto, idagdag mo. Salamat po, Dad. The best ka talaga. Dahil lahat ng kailangan may binibigyan ninyo sa akin. Maraming salamat po. Sige lang, tagal lang, mga boys. Masaya tayo ng gabi dahil malapit ng graduation natin. Okay. Boys, bakit alas hindi kami inom? Kanina pa nakatingin sa'yo Tining-tingnan mo yung sumasayo na chicks, ha? Siguro type mo yan, ano? Parts, Oh, ibang ganda ng babaeng yan. Nakakaakit sinong tumingin sa kanya. alam mo kung kusunada mo, kausapin mo, lapitan mo. Para pumunta dito sa aking lamesa. Pagkatapos niyang sumayaw, ha? Ha? Pwede ba yun, Parts? At gusto ka niyang makasama natin? Oo naman, Parts. Gusto niya. Basta pa kusunada mo. Di, pwede ko siyang kausapin. At, maitipo mo siya dito. Pagkatapos niyang sumayaw. Lapitan mo. Kuan, huwag na, Parts. Baka mahal ang bayad niya. Hindi, Pards. Teka ba kusunada mo? Hindi, ako na lang yung maglalabas mamaya sa kanya. Sige. Ha? Sige, Parts. Gusto ko siyang makasama dito sa lamesa natin. Ayan. Malapit na siyang matapos sumayaw. So, dali, sisinisan ko siya. Psst! Oh, ayun. Tumango siya, pare. Siguradong pupunta dito yan pagkatapos niyang sumayaw. Some people search for Nadya, apo, malalim na ang gabi. Nandito ka pa sa tabi ng bintana. Ay, ang mabuti pa, matulog ka na. Lola, dito pa ako. Baka dadalawin ako ni Daryl ngayong gabi. Mauna na kayong matulog, Lola. Pero apo, tingnan mo ang oras, oh. 11:00 na ng gabi. Hindi na siya pupunta rito. Kaya wag mo na siyang hintayin. Lola, may usapan po kami na pupunta siya dito ngayong gabi. Kaya hintayin ko na siya, baka darating siya. Ay nako, paano kung hindi na siya dumating? Di mapupuyat ka lang. Baka magkasakit ka pa. Kung mangyayari yan, Lola, na magkakasakit ako, kasalanan ng lalaking yon. Talagang nakalimutan niya ako, Lola. Kaya totoo yung hinala ko na may iba na siyang kinalolokohan na babae. Visit, hindi man lang siya mag-text sa akin. Apo, huwag mong masyadong iisipin ang pag-ibig. Baka masiraan ka pa ng bait. Mahal na mahal ko si Daryl, Lola. Para sa akin, siya lang nasa puso ko.
Kaya kailangan ko lagi kong nakikitang lalaking pinakamamahal ko at lagi kong nakakausap. Nadia, apo, sana pakinggan mo ako. Bigyan mo naman ang sarili mo ng pahinga at huwag mong masyadong isipin ang nobyo mo para hindi masira ang magandang kinabukasan mo. Sana pakinggan mo ang mga bilin ko sa iyo, apo. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Hoy, friend. Nagsinya sa'yo, oh. Ang mga poging nasa lamesa. Nagustuhan yata ang sayaw mo. Naku, tiba-tiba ka na naman. Mukhang may kayang mga yun, ah. Sana nga, friend. Dahil kailangan ko ng pera, magbabayad na naman ako ng ilaw at tubig at sa pagkain ko pa. Sana, swerte na ko sa gabing ito. Oo naman, ikaw pa. Ikaw yatang star dito sa bar na ito, eh. Kaya alam ko, nakikita ka ngayong gabi. Sige na, friend, oh. Naghihintay na yung mga customers mo. Lapitan mo na. Jack, maaakit sila sa kagandahan mo. Ano, ayos na ba ang makeup ko? Ang suit ko? Pwede nang makabingwit ng matabang isda? Ikaw, friend, ah. Di ka pa rin naniniwala sa ganda mo. Tingnan mo naman, pag nandito ka, ikaw ang pinipili. Dahil maapil ka, friend. Di gaya ko, puro matanda na may mabahong hininga. Walang pagpipilian, friend. Pag hindi ka naman pumayag sa isang customer, magagalit ang boss natin kung nagreklamo sila. Yun ang hirap sa mga customers natin, no? Kung minsan, hindi sila nagbibigay ng tip. Kaya hindi tayo makaipon. O sige na, naduduling na yung isa yun, no? Naghihintay sa'yo. Ha? Oo nga, friend. Kumakaway na sila. Sana, makakuha ka rin ng isa sa kanila para kumita ka rin. O sige, bye! Naku, O sige, dyan ka na. swerte talaga ng friend ko. Iba nang maganda dahil hindi siya nawawala ng customers. Sana, meron na rin akong customer para sa akin. Dad, nabukor. Ay, naku, nakakapagod talaga ang trabaho. Lalo na kung may operation kami. Gusto ko sanang maglibang pero naghihina pa ang katawan ko. Kaya bukas ko na lang pupuntahan yung chicks na dancer na. Talagang hindi ako magsasawa sa kanya. Bibigay niya ang kailangan ko. Kahit panandalian lang na ligaya. Bukas ng gabi pupuntan ko siya. Dahil hindi ako papasok. Gusto ko lang magpahinga para hindi manghilala o manghina si Manoy. Kailangan kong lakas para hindi niya ako pagtawalan at sasabihin na senior na ako. Palabal pa ito. Kahit magdamagan ay pwedeng-pwede pa. Kaya magpapahinga na ako sa kwarto ko. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Miss, ano bang pangalan mo? Pwede mo bang malaman? Oo naman. Ako si Lily. Ikaw, ano rin bang pangalan mo, Pogi?
Si Darrell, matagal ka na bang tatrabaho dito? Oh, hindi naman. Magdadalawang linggo pa lang ako dito eh. Ikaw naman, sa tingin ko, di ka pa sanay dito, no? Oo niyaya lang ako ng mga kabarkada ko. At ngayon lang kami pumasok sa ganitong lugar. Sinasabi ko na nga ba eh. Kasi yung iba, yung dating mga customer, nako, dakma agad sila sa mga babae dito. Ganun ba? Bakit dito ka pumasok? Bakit pumasok ka sa ganitong trabaho? Sana sa mall o kaya sa mga fast food chain ka nagtrabaho. Sinubukan ko ang nag-apply sa sinabi mo. Pero hindi ako natanggap dahil hindi ako nakatapos. Kaya dito ako pumasok at natanggap ako agad. Wala na kasi ako magulang. Yung ate ko naman may asawa na. Kawawa ka naman pala. Huwag kang magalala. Pag nakapasok ako sa serbisyo, tutulungan kita. Kailangan na manap ka ng ibang trabaho. Masisira lang yung pagkatao dito. Salamat sa iyong malasakit sa akin, ha? At ikaw ang unang lalaki na nagmalasakit sa akin ng ganyan. Sana nga, makaahon na ako dito. Kawawa naman ang apo ko. Nakatulog na sa paghihintay niya. Ano man ang mangyari sa Darrell na yun, hindi man lang tumawag para hindi mag-alala ang apo ko. Teka, gigisingin ko na lang si Nadia para doon na lang siya matulog sa kwarto niya at hindi siya papakin ng lamok dito sa salas. Nadia, apo, gumising ka. At doon ka na matulog sa kwarto mo. Nadia, Nadia. Nadia. Lola, bakit po? Dumating na ba si Darrell? Asan po siya? Ay naku, apo. Hindi siya dumating. Tingnan mo ang oras, oh. 12:00 pasado na ng hating gabi. Kaya sige na. Lumipat ka na dun sa kwarto mo. Hindi na darating yun. Walang hiya. Pangako niya, nadadalawin ako, pero 2 gabi nang hindi pumupunta rito. Humandang lalaking yon. Hindi ako lalabas pag pupunta siya dito. Hindi ko siya kakausapin, Lola. Apo, bigyan mo ng pagkakataon na magpaliwanag. Baka importante ang ginawa niya, kaya hindi kanya nadalaw. Hindi ako naniniwala sa kanya. Sabihin niyo sa kanya, Lola, na wag na siyang magpapakita sa akin kailanman. Mag-usap muna kayo ng masinsinan bago ka magdesisyon, apo. Palagay ko naman may mabigat na dahilan kaya hindi siya nakarating. Sige na, doon ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka na at may pasok ka pa bukas. Opo, Lola. Pasensya na kayo sa akin, ha? Pati kayo nadadamay na mapuyat dahil sa pag-alala ninyo sa akin. Sige na, Lola. Matulog na kayo. Sana huwag ka nang magtagal sa ganitong trabaho. Mahihirapan lang iyong katawan. Lalo na pag may mga customer na manyakis. Salamat sa iyo. Mabuti kang tao at alam mo kung gaano ang hirap na dinaranas ko tuwing may customer na naglalabas sa akin. Niyakap mo ko. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Yan ay pasasalamat ko sa iyo sa kabutihan ng puso mo. Sana makahanap ko ng maging kapalaran ko na kaya mo. Ha? Ano ba itong nadarama ko? Biglang nagbago ang aking nararamdaman. Oh, bakit ka natahimik yan?
Kinakabahan ka ba sa gaya ko? Hindi naman. May bigla lang akong naalala. Teka, may nobya ka ba? At bigla na lang naalala mo? Baka magalit? Lily, hindi siya ang naisip ko, kundi ang daddy ko. Ganun ba? Wag mo na siyang isipin. Kung gusto mo, ay lumbas tayo at dalhin mo ako sa motel para magawa mo ang lahat ng gusto mo. O ano, payag ka ba, Darrell? Sagutin mo ko. Payag ka ba? Pumayag kaya si Darrell sa gustong mangyari ni Lily? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Darrell dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.